Magandang hapon po sa inyo, Kabanong. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Lester. Ikukwento ko lang ang karanasan ko na nangyari noong 2001 sa Mindanao. Kakagraduate ko lang ng college. Bilang pagdiriwang sa pagtatapos namin, nagkasundo ang lahat na magbakasyon sa bahay ng isa naming kaklase sa Mindanao, ang original hometown. Siya si Prince. Masasabi kong siya ang may pinakamay kaya sa amin sa buhay. Galante at mabait na tao. Sobrang haba ng binyahe namin noon, kaya pag-apak namin ng Mindanao ay saka lang namin naramdaman ang pagod. Partida, nakaupo lang naman kami ng magdamag. Uy Prince, sure ka na pumayag ang dad mo na mag-stay tayo sa bahay nyo ha? Baka mamaya niyan, nag-iimbento ko na naman, tapos hindi naman pala. May insidente kasi noon na ginamit niya ang sasakyan ng daddy niya. Nagalit sa aming lahat kasi hindi naman pala nagpaalam si Prince. Don't worry dude, pumayag talaga si Papa. Nagkausap kami sa telepono last night and he said we can go naman. Basta, wag lang daw tayo pasabay kay Aling Gloria. Si Aling Gloria ang tinuturing nilang tagapangalaga ng bahay. Yung bahay kasi nilang yun sa Mindanao ay minsan lang nilang mauwian. Gawa nga ng dito na sila sa Maynila nakatira at nandito rin ang lahat ng business ng daddy ni Prince. Inisiguro lang namin. Siyempre, ang layo-layo ng biyahe natin, oh. Tapos, bigla na lang palang magagalit daddy mo. Mas maganda ng malinaw kaysa malabo. Mismo, appear pre. Sandali kaming nag-appear ni Vicente. Nag-akbayan pa kaming dalawa. Uy, kaya niyo ba? Sasakay pa tayo ng isang jeep para makarating talaga sa area namin ha. Pagbaba natin, maglalakad tayo ng halos 10 minuto. Ano, papalag pa ba? Walang ganang tumangulang ang iba naming kasama. Kitang-kita na sa mga mukha nila ang matinding pagod at antok. 7 kami magkakasama noon, Kabanong. 5 lalaki, 1 babae at 1 bakla. Nang may mapadaan na jeep, habang nasa gilid kami ng kalsada, agad naming pinara yon. Sakto naman na malaki-laki pa ang espasyo. Hindi siya kamukhang kamukha ng jeep gaya ng nasa Maynila. Pero di hamak na mas maluwag, kaya nagkakasya kahit marami. Ayos pala mga jeep dito, no? Hindi mukhang jeep pero hindi siksikan. Ibang-iba sa Maynila. Kaya nga, okay din tumira sa probinsya eh. Less pollution, tapos wala pa gaano mga taong siraulo. Pagkaabot ni Prince ng bayad sa driver, ay sinabi niya rin kung saan kami bababa. Umandar naman kaagad ang sasakyan. Ang ingay-ingay namin noong mga sandaling yon. Yung ibang pasahero na inaantok sa jeep ay nagising. Napapangiti at natutuwa sa amin. Makalipas lang ng halos 30 minutos, pumara na rin si Prince. Bumaba kami sa tapat ng isang kanto na may arko na bulok. Hindi na namin mabasa ang nakalagay sa itaas. Basta may saint lang sa una ng pangalan. Ano, kaya pa? Lakaran time na. Pero 10 minuto lang naman. Kung gusto nyo, 5 minuto lang, pwede naman tayong tumakbo na lang. Takbo? Tingnan mo nga mga kasama natin, oh. Parang mahihimlay na eh. Ay nako, sleepy na ang Snow White and Bebe. Far away pa ba ang baler ninyo? Si Dom naman ang nag-iisang bakla sa amin. Solid din itong baklang ito. Siya ang naging source namin noong panahon muntik na kaming bumagsak sa exam. Konting tiis na lang, makakarating na rin tayo. Kapag nilakad natin ito papasok, diretso lang kasi nandun na yung bahay namin. Oy, di go na! Nagsimula na rin kami maglakad dahil karamihan sa kanila ay nagrereklamo na rin. Matataas na mga puno na ang nadadaanan namin. May ibang parte din ng gilid na may mga matataas na talahib. Halata minsan lang madaanan yon dahil sa mga damo na gumagapang na sa gitna ng kalsada. Pagkaraan lang ng halos 8 minuto, natanaw na rin namin ang isang kulay puting bahay na malaki. Marami naman kaming nakitang ibang bahay pa roon,
Pero kina Prince ang pinakakakaiba at mukhang magara. Actually, binili yan ni Papa noong binata pa siya para kay Lola. Kaso nga lang, namatay si Lola 1 taon matapos mabili yan. Kaya ngayon, pinababantayan na lang yan kay Aling Gloria. Si Aling Gloria ay malayong kamag-anak namin, pero trustworthy naman. Napatango na lang kami sa sinabi niya. Naglakad na rin kami ulit para lumapit doon. Nasa harapan kami ng malaking gate na kulay pula. Pinindot ni Prince ang doorbell pero hindi na niya inulit kasi nakuryente lang siya. Kaya naman paulit-ulit na lang niyang kinutok ng malakas ang gate. Wala pang ilang minuto ay nagbukas na ang pintuan ng gate at bumungad sa amin ang isang matandang babae na puti na ang buhok. Aling Gloria, ako na po ito, si Prince, yung pinakagwapong anak ni Federico. Umarko agad ang ngiti ng matanda. Sandali itong yumakap kay Prince at kinuha ang mga dalang gamit. At dati lang yung late-late mo pa. Naihi ka pa sa salawal mo. Tapos nilalaro mo lang yung tae mo sabay puna sa muka. Dahil sa sinabi ni Aling Gloria ay natawa kaming lahat. Parang nanliliit naman sa kahihiyan si Prince dahil doon. Ang cool naman pala ng kaibigan natin eh. Naghihilamos lang tayo sa muka. Prince Pooper na ang tawag ko sa iyo. Pambira talaga oh. Napakamot na lang siya ng ulo. Sige, magsipasok na kayo at pinaghanda ko kayo ng hapunan. Siguradong gutom at pagod na kayo. Magmadali na't baka mahamugan pa kayo. Sige, pasok na, pasok. Pagpasok namin sa sala ay namangha kaming lahat. Sala pa lang parang classroom na namin. Ang laki. Bukod pa roon ay malinis. Halatang alagang-alaga yon ni Aling Gloria. Nangingintabang sahig at wala kang mahawakan gamit na may alikabok. Kayo lang po bang naglilinis dito? Hindi po kayo napapagod? Ang laki ng bahay na ito, yo. Alam nyo mga iho at iha, kapag matanda ka na, ang paglilinis ang isa sa mga bagay na nakakapagpagaan ng pakiramdam mo. Mag-isa nga lang naman ako rito. Wala naman akong ibang responsibilidad kundi ang bahay na ito. Kaya kahit maubos ang oras ko sa paglilinis, ayos lang naman. Naging buhay ko na rin ang bahay na ito mula nang mawala si Ma'am Suzette. Si Lola ang tinutukoy niya. Sige na, magsiupo na kayo bago pa mapunta sa dramahan ng usapan. Mudra, help na Akesh mag-prepare ng foodie kales? Sumama si Dom kay Aling Gloria papunta sa kusina. Naiwan naman kaming 6 sa mahabang lamesa. Itinaas pa ni Prince ang paa sa lamesa at sumandal sa upuan na parang boss. Ay, ang sarap sana mabuhay dito, no? Kaso, ang kaunti lang na mga nakatira dito eh. Hindi ba delikado rito? I mean, walang pumapasok na magnanakaw o masasamang loob? Ngumiti si Prince na parabang nakakaloko. Wala mga masasamang loob dito. Alam niyo kung ano meron. Sandaling natahimik ang mga kasama namin. Nagkakatinginan at parang nagkakapaan kung maniniwala ba kami kay Prince o hindi. O di ba? Mga takot? Joke lang, ano ba naman kayo? Hindi naman totoo mga aswang eh. Hindi pre, totoo mga aswang no? Seryoso ang mukha ni Vicente noong mga oras na yon. Kaya sa halip na matawa kami, napaseryoso na rin kami habang tahimik lang na nakikiramdam. Taga-kapis tatay ko eh. Sabi niya, may mga nakaengkwentro daw silang aswang habang naglalakad sila sa gubat. Ha? Ano ba yung papa mo? Reserve Army si Papa. Tapos, ang nakalaban daw nila, mga tao mabibilis kumilos. Nalaman lang nila na aswang yon nang may mapatay sa kanilang isa. Seryoso ko ba dyan, pre? Ako, nag-joke lang ako ha. Hindi, seryoso ako, Gagi. Ikaw kasi, inopen mo pa yung topic na yan eh. Napakwento tuloy ako. Sabi rin sa akin ng tita ko nung nasa Iloilo sila. Yung kapitbahay daw nila inaswang.
Parang paniki daw yung nasa bubong pero tao eh. Dahil sa mga pinag-usapan namin, ay napansin kong pinagpapawisan na sa kaba ang iba naming kasama. Lalong-lalo na si Glenda, ang nag-iisang babae na sumama sa amin. Diyos ko, tama na nga yan. Nagkakatakutan lang tayo eh. Nandito tayo para magsaya at ipagdiwang yung pagtatapos natin ng college. Wala tayong ibang iisipin kundi mag-relax at magsaya, okay? Are we clear? Okay, clear. That's good. Mga ilang sandali lang ay nakabalik na rin si Dom at Aling Gloria, dala ang mga pagkain. Bagong luto pa talaga ang mga yon. Nakakatuwa dahil talagang nag-abala pa si Aling Gloria. Nagsimula kaming kumain at tamang kwentuhan lang ng kung ano-ano. Kasabay na rin namin si Aling Gloria sa hapagkainan. Sa sobrang sarap ng pagkain ay marami kaming nakain. Nalibang na rin kami sa kwentuhan kaya inabot na kami ng 6:00 ng gabi. Maya-maya pa, nagkayayaan na ang iba namin mga kasama na matulog. Ang usapan nila ay iidip lang dahil magpupuyat kami para manood ng movie sa sala. Ang naiwang gising lang ay ako, si Prince at si Vicente. Nakatambay lang kami sa balkonahe habang nahigop ng kape. Iniisip ko kung paano nabubuhay si Aling Gloria nang walang nakakausap eh. Gusto mo ba paiwan ka dito para magkasama kayo? Tangeks, napapaisip lang ako. Sabi kasi sa pag-aaral, nakakabaliw ang walang kausap. Baka naman may mga kamag-anak siyang nagpupunta rito minsan. Wala namang kamag-anak si Aling Gloria eh. Bata pa lang ako, namatay na yung pamilya niya. Bale, sabi minasakir daw. Ano? Minasakir? Hindi nga. Seryoso. Sabi ng parents ko, pinasok ang bahay nila. And until now, walang nakakaalam kung sino ang mga gumawa nun. Ang nakakapagtaka pa, masyadong brutal ang ginawa. Yung mga sugat ng kamag-anakan nila, lahat nasa tiyan. Something off talaga, mga pre. Yan ka na naman eh. Kaya ako naisip yung mga aswang kasi ganyan ang statement mo eh. Eh yun naman talaga ang nangyari eh. Hinaan mo yung boses mo, baka mamaya marinig ka ni Aling Gloria eh. Maging sensitive ka naman, pre. Pero ano, sa pagkakaalam ko, may isa pang kamag-anak si Aling Gloria na hindi naman nakasama sa massacre. Pero hindi ko na alam kung nasaan na yun ngayon. Change topic na nga muna tayo. Baka maungkot pa talaga yung talambuhay na matanda eh. So, ilang araw tayo pwede rito? Depende sa inyo. Kasi kahit ilang araw naman pwede. May supply tayo ng pagkain ng marami. Kayo lang naman ang iniisip ko eh. Okay na yata yung 1 week. Tanungin natin sila. Alam mo naman yung iba, strict ang parents. Mga ilang minuto na rin kaming nakatambay doon. Nang makaramdam na kami ng pagka-boring ay nagkayayaan ng lumabas. Madilim na noon, malamig na rin sa labas. Medyo mahumog na rin. Palabas na kami ng gate nang tawagin si Prince ni Aling Gloria. Prince, saan kayo pupunta? Maglalakad-lakad lang po. Nakita ko sa mukha ng matanda na para bang nag-alala siya. Huwag kayong lalayo masyado ha. O heto, dalhin mo ito. Prince, isuot mo ito. Ano to? Kwintas? Para saan po ito? Pangontra sa mga elemento. Hindi kayo taga rito. Baka mabati kayo. Tumangon na lang kami at saka nagpasalamat. Habang naglalakad kami sa gilid ng kalsada, ay hindi namin maiwasang pansinin ng paligid. Walang gaanong ilaw sa daan. Kung may poste man, ay sira naman ang ilaw. Mabuti na lang, may dala-dala kaming flashlight. Kaya kahit papaano, ay nakikita namin ang daan. Di ba parang napapalayo na tayo sa bahay nyo? Sa sobrang pagkalibang sa pagkukwentuhan namin, ay di na namin namalayan na malayo na pala kami. Tanaw pa rin naman namin ang bahay nila, pero maliit na yon sa paningin namin. Ayos lang yan. Di ba thrilling nga ang ganito? Para tayong nasa horror movie na flashlight ang daladala. Thrilling nga, pero baka mag-alala na si Aling Gloria. Mas stress pa natin yung tao. Hindi yan. Tara, tumbukin pa natin tong kalye na to.
Akong bahala. Rule breaker ka talaga, dude. Kahit medyo creepy na ang dinadaanan namin, ay sige lang kami sa lakad. Aminado rin naman ako noon na medyo nag-i-enjoy ako sa ginagawa namin. Yung kasi ang unang beses na nakapaglakad ako sa isang lugar na madilim at walang katao-tao. Lumipas sa mga sandali, tuluyan nang nawala sa paningin namin ang bahay nila Prince. Meron kaming natanaw na isa pang barangay. Na base kay Prince, yun daw ay ang barangay Manawag. Madalas niya raw yung puntahan dati, nung bata pa siya, para manghiram ng tirador sa kaklase niya. Ano, punta tayo doon? Baka tulog na yung mga tao doon. Diba maaga natutulog yung mga tao sa probinsya? Mali ka. Maaga lang silang pumapasok sa bahay pero gising pa yung mga yan. So ano, punta na tayo doon. Ano bang meron dyan? At yun ang ating aalamin. Ayusin mo lang, Prince, ha? Kapag kami napahamak sa ginagawa natin, ikaw ang sisisihin namin. Kailan ko ba kayo pinahamak, no, sa mga lakad natin? Secure kayo anytime with my company. Napapailing na lang kami ni Vicente sa kanya. Ganun pa man, ay tumuloy pa rin kami. Nabasa namin sa bukana ang nakalagay na Barangay Manawag. Ang nakapukaw ng atensyon ko, may 2 bungo na nasa dulo ng arko. Hindi ko lang alam kung totoong bungo ba yon o artipisyal lang. Pero inisip ko na lang, baka pang design lang yon. Sure ka, safe dito, ha? Oo naman, no. Padalas ako dito nung bata pa ako. Bata ka pa nun. Ilang taon na ba yung nakalipas? Iba na mga tao siguro dyan. Trust me. Bakit ba nababahala kayo? Kasi dahil sa sinabi kong aswang. Wala yun. Ito naman mga to. Sira ka pala eh. Alam mong hindi naman tayo taga dito eh. Oh, relax. Walang gagalaw sa atin dito. Kilala rito ang angkan namin. Ay naku, bahala ka nga. Nauna nang naglakad si Prince at sumunod na lang kami ni Vicente. Nakakailang hakbang pa lang kami ay may nakasalubong na kaagad kaming isang lalaki. Meron siyang salakot sa ulo kaya hindi namin maaninag ang mukha niya. Isa pa, mahina rin ang ilaw sa poste sa parting yon. Huminto ang lalaki at sinundan kami ng tingin hanggang sa malagpasan na namin siya. Pre, kilala mo ba yun? Paano ko makikilala di naman natin nakita yung muka? Mukhang Samurai X eh. Natawa pa kami noong mga sandaling yon habang napapailing. Pre, nauuhaw ako. Wala bang mabibilang soft drinks dito? Di maganap tayo. Sa pagpapatuloy namin, nakakita na kami ng tindahan. Kakaunti lang ang tinda doon, pero nagbakasakali pa rin kaming nagtitinda sila ng malamig na inumin. Tao po! Tao po! Pabili nga po! May soft drinks po ba kayo? Nakangiti pa kami habang nakasilip sa loob. Pero yung tindera ay nakatingin lang sa amin. Seryoso kung makatingin. Hindi gumagalaw. Ate, may soft drinks po? Inulit pa talaga ni Prince pero hindi pa rin tumutugon ang babae. Nagkakatinginan lang kami. Nagkibit balikat na lang kaming 3. Nagdesisyon na lang kaming umalis kaysa naman mabatrip pa kami sa tindera. Ito ba yung safe? Weirdo ng mga tao. 2 tao pa lang naman ang nakikita natin eh. Huwag kang judgmental. Basta, kapag hindi na talaga ako komportable, uwi na ako. Baka mamaya bigla na lang may tumaga sa atin dito di namatay pa tayo kaagad. Naglakad kami ulit. Wala na kaming makitang tindahan sa pagkakataon na yon. Pero meron kaming nadaanan ng mga lalaking nagiinuman sa gilid. Lahat sila ay walang pang itaas. Sabay-sabay napatigil at napalingon sa amin. Kaya kami naman napatigil din. Hindi namin alam ang gagawin namin dahil iba rin ang tinginan nila. I think we should go. Baka paluin na lang tayo bigla ng bote ng mga yan. Tara na. Ito kasi si Prince parang timang eh. Hindi na kami nagsayang ng oras. Nagmamadali na kaming umalis. Hindi na namin hinintay pa na may lumapit sa amin at may mangyaring masama sa amin. Nang makalabas na kami ng Barangay Manawag, saka lang kami nakampante at nakahinga ng malalim. Hindi ko maintindihan. Ano ba nangyari sa barangay na to? Ang sigla-sigla nito noon kahit na gabi. Ang mabuti pa, umuwi na tayo at itanong natin kay Aling Gloria. Tsak, siya ang nakakaalam ng mga tanong mo.
Next time, huwag tayong padalos-dalos kung saan lang natin gusto pumunta. Sabi nga ng tatay ko, kung dayo ka, triple ingat ka dapat. Kasi triple din yung posibilidad na mapahama ka. Dismayadong bumuntong hininga na lamang si Prince. Tinapik na lang namin siya sa balikat para kahit na papaano mabawasan ang lungkot niya. Nasa Maynila pa lang kasi kami, kinukwento na niya sa amin ang tungkol sa Barangay Manawag. Malaking parte kasi ng childhood niya ay doon niya ginugol. Rich kid kasi si Prince noon pa lang, pero dinadayo niya talaga ang barangay na yon para lang may makalaro. Bumalik kami sa bahay. Naabutan namin doon si Aling Gloria na nagwawali sa sala. Dahil masyado kaming curious sa Barangay Manawag, kinausap kagad ni Prince sa matanda. Aling Gloria, may itatanong lang ako sa inyo. Nakangiting itinigil ni Aling Gloria ang ginagawa niya at tumarap sa amin. Itatanong ba ka mo? Sige lang, basta wag mahirap pa. Lalo na sa math, ayoko ng math. Hindi, yung Barangay Manawag po ba, anong nangyari? I mean, sa tagal kong hindi nakabalik dito, may mga nagbago ba ron? O may mga nangyaring hindi maganda? Sa tanong na yun ay napansin kong nanginig ang kamay ni Aling Gloria habang hawak ang walis tambo. Bakas din sa kanyang muka at pagkabahala na hindi ko alam kung saan nagmumula. Hindi nakapagsalita si Aling Gloria. Makailang ulit itong lumunok ng laway. Kasi galing kami doon kanina sa Barangay Manawag Parang nagbago yung mga tao na nandun. Ang weirdo po. Nag-addict na ba yung mga tao ron mula nung umalis ako rito? Mas lalong tensyonado ang matanda. Hinawakan nito si Prince sa kamay at saka nagsalita. Bakit? Bakit kayo nagpunta doon? Ang sabi ko huwag kayo masyadong lalayo, hindi ba? Nagtaka na rin kami. Biglang naging seryosong atmosfera at kinakabahan kami para sa matanda. Para siyang aatakin sa puso. Aling Gloria, kalma lang. Baka tumaas ang dugo nyo. Relax lang po. Pre, tulungan nyo nga ako. Inalalayan namin si Aling Gloria para makaupo sa sofa. Kumuha na rin si Vicente ng tubig sa kusina para ipainom sa kanya. Nang maging kalmado na si Aling Gloria, saka na ito nagsalitang muli. Diyos ko, iho, bakit naman kayo nagpunta roon? Kabilin-bilinan ko na huwag kayong lalayo, hindi ba? Bakit po? Ano po bang meron doon? Ayaw ko sanang sabihin to dahil ayaw kong matuon ang isip nyo roon. Pero, sige, sasabihin ko na para iwasan nyo na yun ng tuluyan. Prince, iho, iba na ang baryo Manawag. Hindi na siya ang dating baryo na masigla. Mula nang maging iba na ang kapitan doon, iba na rin ang nakatira doon. Teka sandali, paanong iba na ang mga nakatira doon? Karamihan sa mga naroon ay mga aswang. May mga tao din doon pero parang aswang na rin sila dahil aswang ang sinasamba nila Nagtindigan kaagad ang mga balahibo namin. Mas nakakatakot palang pakinggan kapag kay Aling Gloria nang galing ang mga salitang yon. Ibig sabihin, totoo talagang may aswang dito? Ayan, nagkatotoo yung biro mo, Prince. Pakiusap, wag na wag kayong pupunta roon. Wag na kayong bumalik roon. Ang mga sinabi ko sa inyo ay totoo. Walang halong biro. Makinig kayo. Lalo na't hindi naman kayo taga rito. Mas mainit kayo sa paningin nila. Kaya ba pinabaunan mo ako ng kwintas? Galing sa kapitan ng barangay natin ng kwintas na yan. Hindi po ba delikado na may kalapit ditong barangay na may mga aswang? Habang nandito kayo sa Barangay Pasita, walang mangyayari sa inyong masama. Secure kayo dito. Ang boundary ng Pasita ay may mga tanim na maraming bawang, kaya hindi sila makakapasok dito. Isa pa, handa ang barangay dito sakaling pumasok ang mga aswang. Ano mga pre? Uwi na ba tayo bukas? Bakit tayo uuwi? Ang layo ng biyahe. Wala namang problema basta wag lang tayong pupunta sa kabilang barangay. Ikaw lang naman kasi makulit Dumito na lang tayo hanggang sa uling araw. Kung may pupuntahan man tayo,
Siguro mas mabuti pa magsabi muna tayo kay Aling Gloria. Okay, sige. I'm sorry guys ha. Ayos lang. Basta wag na lang matigas ang ulo natin. 2 araw mula ngayon, nalalapit na ang Aswang Festival sa Baryo Manawag. Kapag ganon, naghahanap sila ng mga taong pwedeng ialay. Huwag kayong lalabas sa barangay Pasita sa araw na yon. Aling Gloria, bakit hindi mo kagad sinabi sa akin na gano'n na pala yung barangay Manawag? Nagpaalam ako sa papa mo na ipapaalam sa iyo pero ayaw maniwala ng papa mo. Sabi niya, ayaw niyang paniwalain kita sa hindi totoo. Nagalit pa nga siya sa akin eh. Kaya natakot akong sabihin sa iyo dahil baka malis ako rito bilang katiwala. Mawalang galang na po, Aling Gloria. Pero bakit hindi niyo na lang ipaubaya sa iba yung pagbabantay ng bahay na ito? Napansin ko na biglang lumungkot ang mukha niya. Kasi umaasa ako na makikita ko pa ang isa kong anak na nawawala sa probinsyang ito. Hindi na kami nagsalita. Parang nagsisi na ako sa ganong klase ng tanong ko. Sige na, Aling Gloria. Magpahinga na po kayo at kami nang bahalang tumapos ng ginagawa ninyo. Sige. Maraming salamat. Tumayo na rin si Aling Gloria at pumunta na rin sa isang silid sa parting likod ng bahay. May isa pa kasing kwarto doon. Dahil wala na kaming gagawin noon, ay umakyat na lang din kami sa 2nd floor. 2 lang ang kwartong bakante doon. Dalang iba ay pinaglalagyan ng ibang gamit. Sa kabilang kwarto ay magkasama si Glenda at Dom. Tutal, bakla naman si Dom, kaya ayos lang naman daw sila sa iisang kwarto. Samantala, 6 naman kami sa iisang kwarto. Siyempre, sa lapag na kami natulog dahil nakahilata na ang mga kasama namin. Agad din naman akong dinalaw ng antok. Nagising na lang ako na nakayakap na si Prince at Vicente sa akin. Kulang na lang halikan na nila akong 2. Bumangon ako at nagising din naman sila. Gagi, tanghali na oh. Oh, 9:00 pa lang Tanghali na yung ganyan tulig. Bumangon na tayo, tumulong tayo sa pagluluto. Pagbaba namin sa sala ay naabutan namin silang abala. Sila na ang umaalalay kay Aling Gloria sa pagluluto. Ang hindi lang namin alam ay kung bakit sila nakatingin sa aming lahat. O bakit? Ngayon lang ba kayo nakakita ng mga gwapong bagong gising? Hoy mga kuya, mag-short nga kayo ng properly. Yung hotdog nyo, bakat. Diyos ko, dakmain ko yarn. Pagtingin namin sa baba namin ay agad-agad kaming bumalik pataas. Narinig naman namin na nagtawanan sila sa baba. Kahit na napahiya kami dahil sa suot namin, naging masaya naman ang unang araw namin sa bahay nila Prince. Pansamantala naming nakalimutan ang tungkol sa barangay Manawag at sa mga aswang. Nagdesisyon na lang din kaming 3 nila Prince at Vicente na wag nang sabihin sa iba. Kapag nalaman kasi nila, tiyak na matatakot lang sila at magyayaya na kagad na umuwi. Dakong 5:00 na ng hapon nang matapos kami magkatuwaan sa paglalaro ng cards. Nagpaalam sa amin si Aling Gloria para kunin ang order niyang tinapay. Kaming magkakaklase na lang ang naiwan sa bahay. May kanya-kanya na kaming ginagawa noon. Tahimik lang naman kami. Ako naman noon ay nagbabasa lang habang nasa balkonahe. Kasama ko pa rin sina Prince at Vicente. Maya-maya, napansin naming palabas ng gate sila Dom at Glenda. 5 silang lalabas kaya medyo nabahala kami. Naisip namin na baka mapadpad sila sa kabilang barangay. Kaya naman nagmamadali kaming 3 para pagsabihan sila. Oy, sandali! Saan ba kayo pupunta? At bakit? Join ka ba? Saan ba ang punta nyo? Sagot ka agad. Wala naman kaming no sa place here Lakad-lakad lang o kaya jogging. You know, very good weather here, kaya carry mag-jogging. Nagtinginan kaming 3. Nagkasundo kaming payagan na lang sila pero nagpaalala kami sa kanila. Wag na wag kayong pupunta sa kabilang barangay sa barangay Manawag. Wag kayong papasok o kahit daanan man lang. Delikado dun, maraming siraulo. Sa madaling sabi,
dito lang sa loob ng pasita kayo lumibot. Naintindihan niyo ba? Wait, bakit parang kabado kayo? Is there something wrong? Nothing wrong naman. Iniisip lang naman namin si Aling Gloria. Ayaw naming ma-stress kakaisip kung nasaan kayo. Okay, get soon. Detail lang kami sa Barangay Pasita. O ano, okay na. Sumunod kayo ha. Parang wala tayong maging problema kay Aling Gloria. Babush! Oh, halika na. Let's go sa go! Buntong hininga na lang ang nagawa naming tatlo. Hindi rin naman kasi namin pwedeng ikulong na lang sila sa bahay. Tingin ko, kailangan nating lumabas din bukas. Para naman kahit papaano maiba yung atensyon natin. Masyado tayong bothered dun sa aswang na yun eh. Wala ka bang ibang alam na magandang puntahan dito, Prince? Kahit dito lang sa Pasita. Malaki kasi ang Pasita eh. Pero mamaya, sige, magtatanong ako kay Aling Gloria. Papayagan naman siguro niya tayo basta hindi tayo lalayo. Wala kami magawa nung hapon na yon kaya nagsibak-sibak na lang muna kami ng kahoy. Hindi na rin kasi kakayanin ng kalan ang iba pang ilalagang karne sa mga susunod na araw. Mga bandang 6:00, dumating na rin sa Aling Gloria. Kinuha namin ang daladala nilang plastic na may laman na karne. Nasaan ang iba niyong kaibigan? Umupo si Aling Gloria sa sofa at hingal na sumandal. Lumabas lang po saglit, babalik din po yun. Huwag po kayo mag-alala. Hindi naman po sila lalayo eh. Sinabihan po namin sila. Mabuti pa siguro, pauwi na natin sila. Gabi na rin eh. Ay Diyos ko naman, pauwiin nyo na. Sinabihan ko naman kayo na malapit na ang Aswang Festival. Bukas na yon. Dapat hindi na kayo gumagala. Nasa loob lang naman po sila ng Pasita eh. Kahit na, may mga tao pa rin na taga-Manawag ang nakakapasok dito. Sila ang dumudukot ng tao. Ay, tara, pauwi na natin. Dito lang po kayo Papauwi lang po namin sila. Sa kaliwang kalye kayo dumaan. Baka doon sila dumaan kanina kasi doon naman may mga kabahayan. Nagmamadali kaming lumabas ng bahay. Noong mga sandaling yon ay naiinis din talaga ako sa sarili ko. Hindi ko alam kung bakit kasi pumayag pa kami na umalis pa sila. Siguro dahil kahit totoo nga ang aswang, nagiging kampante pa rin kami dahil sa sinabing hindi nakakapasok ang aswang sa Pasita. Nawala sa isip namin na bukod sa aswang, meron din palang mga tao ang nakatira sa Barangay Manawag. Nakarating kami sa istrito na medyo may mga kabahayan. Maliwanag sa parting yon pero wala nang tao sa labas. Nakakailang minuto na kaming lakad pero hindi naman namin sila nakikita. Kinakabahan na kami na baka kung ano na nangyari sa kanila, Kabanong. Kasalanan ko to eh. Kung hindi ako pumayag, hindi sana sila lalabas. Magtigil ka nga. Anong kasalanan? Bakit? Iniisip mo ba na may nangyari sa kanila? Paano kung meron? Di kasalanan mo nga. Bahala ka. Tama na yan. Wala namang mangyayari kung magtuturoan tayo eh. Ang gawin na lang natin, hanapin sila. Huminto kami saglit. Palingon-lingon sa paligid. Mapayapa ang paligid. Ang nakakadagdag sa kaba namin ay ang malamig na simoy ng hangin na parabang may ibang pinapahiwatig. Kung maghiwa-hiwalay tayo para mas madali silang mahanap. Hindi magandang ideya yan. Baka magkasalisaan lang tayo. Bilisan na lang natin ang paghanap. Naglakad pa kami ng naglakad. Nagtanong-tanong na rin kami sa mga magsasaka na nakakasalubong namin. Pero lahat sila ay walang alam. Hanggang sa natanaw na lang namin si Dom na tumatakbo palapit sa amin. Takot na takot ang mukha niya. Napaupo pa siya sa lapag habang pilit na sinusubukang makapagsalita. Ano nangyari? Nasaan yung iba pa natin mga kaklase? Kasi... Magsalita ka! Hinawakan pa ni Vicente sa kwelyo ang kaklase naming bading. Para mo namang sasapakin eh. Huwag mong ganyanin. Dom, relax ka lang. Huminga ka muna ng malalim. Sige na, dali. Sinunod ni Dom ang sinabi ko. Nanahimik siya sandali at tuminga ng malalim. O ngayon, sabi mo kung ano ba'y talagang nangyari. Kasi walking lang kami kanina. Tapos... Nautal-utal na naman si Dom
hanggang sa hindi na naman siya makapagsalita. Nainis na si Vicente sa kanya, kaya habang nakaupo pa siya sa sahig, tinapat ni Vicente ang puwet niya sa mukha ni Dom sabay umutot ng malakas. Gosh! Dangerous smell! Manners? Ang baho! Napatayo naman si Dom dahil doon. O edi, tumuwid ang pananalita mo. Utot lang pala ang kailangan mo eh. Ano ba kasing nangyari, Dom? Nababatrip na ako eh. Huminga ulit ng malalim si Dom. Kasi, pauwi na sana kami. Tapos, bigla na lang may 4 na bad guys ang nag-interrupt. May hawak silang dangerous thing. And then, ginet first si Glenda. Tapos, sabay sunggab kina Boyet at Jomar. Gumora na aki sa God before pa nila case mahawakan. O anong itsura nila? Pangit ba? Nakakatakot? Mukha ba silang aswang? Diyos ko, Prince, aswang pa ang nasa brain cells mo? Hindi. Normal persons lang, pero mga bad guy. Scary. Ngayon lang ba yan o kanina pa? As in now lang. Save them. Doon. Bilis. Puntahan niyo sila doon. Buisit. Tara! Wala kaming sinayang na pagkakataon. Nagpasama kami kay Dom kung saan nakuha si Glenda. Pero nang dumating kami roon, tsinelas na lang ni Glenda ang naabutan namin. OMG, Lord! Late na us. Walay na mga persons. Hindi pa nakakalayo mga yun. Doon, tara! Tumbukin natin! Nauna na akong tumakbo. Wala silang choice kundi ang sundan ako. Pagdating namin sa dulo, narinig namin ang sigaw ni Glenda. Wala nang ibang makakarinig sa kanila dahil wala nang kabahayan sa parting yon. Oh, boses ni Glenda yun ah! Nahanap namin kung saan nagmumula ang boses. Hanggang sa makarating na kami sa boundary ng Pasita at Manawag. Pagsilip namin sa taniman ng mga bawang, nakita namin ang 4 na kalalakihan na hila-hila na ang mga kaibigan naming lalaki. Wala nang malay ang mga yon, maliban na lang kay Glenda. Gustuin man naming sagipin si Glenda pero wala na kaming nagawa. Ligtas natin sila, Glenda. Hindi na, mapapahamak din tayo eh. Naririnig mo ba sarili mo? Kapag may nangyaring masama sa kanila, damay rin tayo. Kung ayaw nyo, ako na lang. Dala ko naman ang kwintas eh, hindi nila ako malalapitan. Magtigil ka nga. Di porke hindi nila tayo kinuha nung oras na yun. Kampante ka. Swerte lang tayo nun no, dahil kakaunti lang yung nakakita sa atin. At umalis tayo kaagad. Mag-isip ka nga ng tama, Prince. Kahit si Glenda na lang ang ililigtas ko. Wala akong pakialam kahit anong mangyari sa akin. Teka. Anong wala kang pakialam kina Boyet at Jomar? Girlfriend ko si Glenda. Natahimik kaming lahat sa sinabi niyang yon, Kabanong. Hindi kami makapaniwala sa sinabi niya. Sobrang clueless kami. Wala naman kasi kaming nahahalata sa kanila kapag magkakasama kami. Ha? Girlfriend mo si Glenda? Hindi ko lang sinasabi sa inyo kasi nahihiya kami. Pero kami na at 2 buwan na kami. Kaya hayaan nyo kong iligtas siya. Ayaw kang kumalma ka nga muna. Hindi to tungkol sa inyo ni Glenda. Buhay na mga kasama natin at hindi sa iisang tao lang. Huwag kang selfish, pre. Oo, GF mo si Glenda. Pero kaibigan mo rin sila Boyet at Jomar. Huwag kang magpadalos-dalos, no? Sinampal ni Dom si Prince para kumalma yon. Ikinagulat naman ni Prince ang ginawa ng bading, pero naging epektibo yon para manahimik siya. Ano ka ba? Worried din akes kina Glenda, no? Mga preni ko yun eh. Pero Prince, kalmalicious mo lang yung itlog mo. Ang mga angry person ay madaling madideds kapag walang brain cells na ginagamit. Sorry sa sampal pero sampal yan ng pagmamahal. Humugot na lang kami ng malalim na paghinga. Mag-report muna tayo sa barangay. Patutulungan nila tayo gaya ng mga sabi ni Aling Gloria. Handa ang barangay Pasita sa anumang banta mula sa mga aswang. Sa puntong yon ay tumigil na si Prince sa kakadaldal. Nag-iisip na siya ng maayos. Bagamat nandun pa rin ang pagnanais niyang mailigtas si Glenda. Naiintindihan niya na rin ang panganib na pwedeng mangyari kapag kumilos kami kaagad. Pagdating namin sa barangay ay saktong bukas pa rin yon.
Nakanganga ang ibang barangay tanod sa bukana. Pinapasukan na yata ng lamok ang bibig nila pero ang sarap pa rin ng mga tulog. Dumiretso na lang kami kaagad sa loob. Naabutan namin ang kapitan na may tinitirang babae sa loob. Dali-dali silang nagbihis sa sobrang taranta. Hindi na nakapagpanti ang babae at tumalis na rin kaagad. Ponyemas, ano bang ginagawa nyo? At bakit kayo nandito? Anong oras na teka, hindi kayo taga rito ano? Kayo po ba ang kapitan ng Barangay Pasita? Ako nga. Bakit ba? Anong problema nyo? Hindi na kami nagpaligoy-ligoy. Kinuha ng mga taga-Manawag ang mga kaibigan namin. Kailangan namin ng tulong nyo. Pagkasabi kong manawag, nag-iba ang reaksyon ng mukha ng kapitan. Sumeryoso ng bahagya. Mga tanga! Gagawing alay yung mga yun sa Aswang Festival bukas. Tumayo ang kapitan at naglakad papunta sa harapan ng malaking larawan na mukha niya rin ang nakalagay. Kaya nga hihingi kami ng tulong nyo Nakikiusap kami para mailigtas yung mga kaibigan namin. Taga saan ba kayo? Kasi hindi ko kayo matutulungan kung hindi kayo taga Pasita. Nag-init agad ang ulo ko nang marinig yun. Mabuti na lang ay nakapagpigil pa ako. Mawalang galang na po Pero wala kayong pakialam sa mga hindi taga rito? Pasensya na mga uhugin. Pero mga residente ko lang ang pinakikialaman ko. Pwede na kayong umalis. Tanga ka ba? Kailan ba huling ginamit ang utak mo Buhay ang nakataya rito. Bakit ganyan ka magsalita? Kapitan ka ba talaga o tanod lang? Abay gago ka. Wala kang galang. Sampaling kita ng tsinelas kung tig 500 Sobrang naiinis kami sa ugali ng kapitan sa mga sandaling yon. Hindi ko talaga maintindihan kung anong klaseng pamamalakad ang ginagawa niya sa barangay nila. Wala man lang kaming makitang kahit na kaunting pagmamalasakit. Sir, nakikiusap kami sa inyo. Wala naman kaming ibang mahihingan ng tulong Kayo lang naman. Kaya sana pagbigyan nyo naman kami. May mangyayaring masama kung hindi sila may liligtas Mahina ba ang utak ninyo? Ang prioridad ng barangay namin ay mga residente lang namin. Hindi ko isusugal ang buhay ng mga tao ko para lang sa kabataan na dayo at matitigas ang ulo. Ngayon, kung hindi naman kayo taga rito, wala kayong maasahan sa akin. Siguro kung babae kami, papayag ka agad tong kalbong to. Anong sabi mo? Dati akong taga rito. Kung matagal ka na rito, dapat kilala mo si Aling Gloria. May bagyang pagkagulat ang mukha ng kapitan nang marinig niya yon. Pamilya Vergara baka mo? Kilala ko, pero wala pa rin akong pakialam. Siraulong pamilya mo dati. Vergara ang dahilan kung bakit nalugi ang mga negosyo namin. Kaya tablado kayo sa akin. Hindi naman yata tama na personalin nyo kami dahil lang sa... Lumabas na nga kayo ngayon din! Bago ko pa kayo ipabugbog sa mga tao ko. O kaya ipakain sa mga aswang. Sige na, labas na! Wala naman palang kwenta ang barangay na ito Makasariling barangay at walang bayag. Kapag kalbo talaga, masamang tao Hoy, wala kayong alam sa binabanggit niyong pangalan. Aamba pa sana ng suntok ang kapitan pero tumalikod na kami sa kanya. Sa sobrang inis namin, pasimple namin binatukan ng isang tanod na kalbo rin habang natutulog. Sabay sabing, "Pendong, peace." Lalo kaming nabahala nung mga sandaling yon dahil sa kawalan namin ng pag-asa. Nagdadalawang isip kami kung ipapaalam namin kay Aling Gloria ang nangyari. Tsak na may stress siya kapag nalaman niyang nadukot ng mga taong taga-Manawag sila Glenda. Gosh, what to do na? Evildoer ang kapitan. Useless ang hairless na person. Naku! Walang yayang kapitan na yan Naging kapitan pa. Wala rin naman palang gagawin. Lintik. Kailangan natin makahanap ng ibang tutulong sa atin. Kung wala, no choice. Tayo ang gagawa ng way to get them back. Bagsak ang mga balikat namin bumalik sa bahay nila Prince. Nakaabang sa amin si Aling Gloria sa pinto. Dahil hindi naman kasama ang iba naming kaibigan, napilitan kaming aminin na lang sa matanda ang tunay na nangyari. Halos atakihin sa puso si Aling Gloria. Inalalayan at inasikaso namin kagad siya. Pinainom namin sa kanya yung gamot na ginagamit niya pang maintenance. Pambihira. Kabilin-bilinan ko na kasing walang lalabas dahil bukas na ang Aswang Festival.
Lahat ng taong nandon, naghahanap na ng iaalay sa sinasamba nilang aswang. At naghahanap na rin sila ng ipapakain sa mga aswang na kalugar nila. Ano bang mahirap intindihin doon? Kailangan ko ba bang mag-English? Wala kaming masabi. Kahit na nung idahilan namin, batid daming kasalanan namin ang nangyari. Lumapit na ba kayo sa barangay? Opo, ginawa na po namin yan. Pero ang sabi ng kalbong kapitan ng Manyakis ay hindi raw niya tutulungan ng mga hindi taga-Pasita. Di pwede. Ako ang kakausap dyan bukas. Dapat bago maghating gabi mapuntahan at mabawi na ang mga kaibigan ninyo. Kung hindi, tuluyan na silang magiging alay. Bakit hindi na lang po natin isumbong sa mga pulis? Ilang beses nang may gumawa niyan, pero hindi sila naniniwala sa mga aswang. Ang tingin nila sa mga taga rito ay mga baliw. Ano ba naman yarn? Hopeless ang barangay here dahil sa useless na hairless na worthless. Sige na, magpahinga na muna kayo. Mag-iisip ako ng paraan kung papaano kukumbinsihin ang kapitan. Sige na, kumain kayo at magpahinga. Bukas ng umaga sasamahan niyo ako pumunta sa barangay. Tumango na lang kami sa kanya. Wala kaming ganang kumain nun. Hindi namin naubos ang mga pagkain namin. Diretso kagad kami sa kwarto. Ilang oras kaming tulala at nakatingin lang sa kisame habang nakahiga. Hindi ko alam kung ano ang gagawin namin. Sobrang nagsisisi ako noon na sana naging alerto kami sa mga posibilidad na kapahamakan. Masyado namin pinagsawalang bahala ang banta ng mga aswang. 12:00 na ng gabi, pinatay na namin ang ilaw sa kwarto. Nakatulog na rin kasi sina Dom at Vicente. Ako rin naman ay nakakaramdam na ng antok. Tiningnan ko si Prince sa higaan niya, nakasaklob ng kumot. Matutulog na rin sana ako nang maramdaman kong bumangon si Prince. Uy, akala ko tulog ka na eh. Hindi niya ako pinansin at dali-dali lang siyang nagbihis. Sinundan ko siya kaagad nang lumabas siya ng silid namin. Uy, anong gagawin mo? Ililigtas mo si Glenda? Oo, ayaw kong maghintay pa ng bukas. Habang lumilipas ang oras, mas lumalaki ang tsansa na baka sinasaktan sila roon. Lumingon muna ako sa mga kasama namin. Masarap na yata ang tulog. Pre naman, pagpapatiwakal yang gagawin mo. Kahit si FPJ, hindi papayag na lumusob mag-isa sa barangay ng mga aswang eh. Halatang hindi ka nanonood ng mga palabas niya eh. Naging panday nga siya, di ba? Mga halimaw kalaban niya ron. Bakit pantay ka ba? Gusto mo maging panday? O gusto mo paa mo maging pantay? Kahit mamatay ako, wala na akong pake. Pwede naman akong magmulto eh. Ako na munang bala sa dalawa at kay Aling Gloria. Sige na, aalis na ako. Pinigilan ko si Prince. Hinawakan ko siya sa balikat. Maya-maya na lang ay nagulat kami nang biglang magsalita si Dom at Vicente sa likuran. Gising na pala ang dalawa. Uy, lalakad kayo ng kayo lang? Gora Akes, don't like ko magstay here nang walang doings. Want ko mag-help. Worried ako kay Maring Glenda. Lang niya, akala ko tulog na kayo eh. Bahala kayo kung gusto niyong sumama. Basta, huwag niyo akong sisisihin kapag namatay kayo. Dahan-dahan kaming lumabas ng bahay para hindi magising si Aling Gloria. Malamig na noon. Hinahaplos-haplos namin ang mga braso namin dahil sa ginaw. Doble kabado kami dahil sobrang tahimik na rin talaga sa paligid. Ang dala lang namin ng mga oras na yon ay tigi-isang kutsilyo. Tapos yung kay Dom pa ay pang bread knife. Huwag kayong lalayo sa akin kahit na ano mangyari. Nasa akin pa rin ang kwintas na bigay ni Aling Gloria. Nang matanong na namin ang bukana ng barangay Manawag, nagtayuan na rin ang balahibo ko. Hinigpitan ko ang hawak sa kutsilyo. Hindi tayo pwedeng dumaan dyan sa bukana. Siguradong mas maraming makakakita sa atin ngayon dahil may okasyon sila bukas. Where do we go? Doon, sa kanan. Tingnan natin kung pwede tayong dumaan doon. Pagkarating namin doon ay medyo nahirapan kami. Pinaghahawi muna namin ang mga nakaharang na halaman. Dahan-dahan lang ang ginawa namin dahil base kay Aling Gloria, matatalas ang pandinig ng mga aswang. Nagkanda sugat-sugat pa kami dahil sa mga tinik.
nakapasok kami ng barangay Manawag nang walang nakakakita. Tumagos kami sa tambakan ng mga pinagbalatan ng buko. Ready na sila para bukas. Magbubuko salad ata ang mga tanga. Oy, shut your mouth! Pagkaligpas namin doon ay nakarating naman kami sa sagingan. Sa parting yon ay medyo naging risky ang ginawa namin. May mga nakita kasi kaming 2 tao. Puro lalaki. Hindi namin alam kung anong ginagawa nila. Nakatayo lang sila sa dulong banda. Tumigil muna kami sa gilid. Hinintay namin na umalis ang 2 doon kasi wala din naman kaming ibang daraanan. Kung i-distract natin yung 2. Paano? Ayun si Dom oh. Gawin nating pain. Pain? What mo pain? Si pain ko pes mo. Kaya mo ba, Dom? Ililis mo lang ang atensyon nila. Kaloka kayo ha, hoy. Juding lang ako pero di Akish superhero, no? Tingin nyo sa Akish, si Wonder Woman. Look alike lang kami pero different princess kami, no? Ay nako, ako na nga bala. Kumuha ko ng malaking bato sa gilid. Yung sakto lang sa kamay ko para hindi gaanong mabigat. Ba't mo babatuin? Di nalaman nila kung saan tayo. Umalis ka agad tayo sa kinaroroonan natin kapag binitiwan ko na itong batong to. Teka. Pwersado kong binato ang isang puno ng saging. Pero dahil medyo madilim, hindi ko natamaan. Mabuti na lang ay nakagawa ng ingay ang bato ng gumulong na yon sa mga tuyong dahon sa lapag. Lumipat kagad kami ng pwesto. Nakita naming dali-daling pinuntahan ng 2 lalaki ang pinagmulan ng bato. Sinamantala na namin ang pagkakataon na yon para makalagpas sa lugar na yon. Nakarating na kami sa gilid ng daan. Mas delikado ang lagay namin doon kaya naganap muna kami na mapagtataguan. May nakita kaming bahay, Kabanong. Pumunta kami sa silong noon nang maramdaman naming may paparating. Dumapa kami sa ilalim. Nanatili lang kaming tahimik hanggang sa marinig namin ang mga nag-uusap sa ilalim ng bahay. Sabik na ako bukas. Ito na yata ang pinakamasayang aswang festival ng buhay ko. Nako, oo nga. Ang daming alay ngayon. Paano? May mga taga-Maynila raw na nakuha. Mga estudyante pa yata. Batang-bata. Ang sarap. Sayang nga at nakatakas daw yung isang bakla eh. Gusto ko pa naman sanang kumain ng bakla. Ito ka talagang matanda ka. Ewan ko sa'yo. Habang naririnig namin yun, ay napapa-OMG na lang si Dom ng mahina. Aalis na sana kami nang bigla pang magsalita ang lalaki. Siya nga pala. Maaga ako bukas. Kasama ako sa mga magbabantay ng alay sa Maisan. Ikaw nang bahala rito ha. Basta pangako, mag-uuwi ako kahit braso lang. Matapos naming marinig yun, ay pasimple na kaming umalis sa silong ng bahay. Para kami mga tanga na nagsisiksikan sa maliit na iskinita sa likuran ng mga kabahayan. Bulungan lang ang usapan namin dahil palagay namin kada bahay na nadadaanan namin ay mga aswang ang naroon. Saan kaya dito yung Maisan? Mas maganda siguro kung maghiwa-hiwalay tayo. Lester, tayo magkasama. Vicente at Dom, kayong 2 naman. Wala tayong mapapala kapag magkakasama tayong 4. Kapag nahuli tayo, wala na tayong magagawa. Jackpot na sila kaagad. Maganda ang naisip mo, Prince. Ayos lang naman sa akin yun pero itong si Dom, ewan ko rito kung maayos to kasama. Gora na ako dyan, no? Di naman ako scared, no? O paano? Maghiwa-hiwalay na tayo. Doon kami ni Prince sa kabila. Dito kayo. Ano, game? Nauna nang maglakad ang 2. Kami naman ni Prince ay sandaling nakiramdam muna para makatawid sa kabila. Inaalam muna namin kung may mga nakadungaw sa bintana. Nang masiguro naming wala naman, tumawid kami sa kabilang kalye. Pero nagulat kami nang biglang bumukas ang isang pinto sa bahay. Bumunga doon ang isang lalaki na parang kasing edad lang ng kapitan. Nagkatitigan pa nung una, pero nang matauhan kami, ipinasok namin siya ulit sa bahay. Tangkang sisigaw pa ang lalaki pero biglang sinuntok yun ni Prince. Mag-iingay ka pa ha. Nakahanap kami ng lubid at tela na itatapal naman namin sa bibig ng lalaki. Nakatulog siya sa lakas ng suntok ni Prince.
Swerte lang din kami noon dahil walang ibang tao sa bahay na yon. Mga ilang sandali lang, nakarinig na lang kami ng malakas na tili. Kilala namin ang tili na yon. Isa lang naman ang bakla sa amin eh. Tumito na muna tayo. Nahuli na yata sila Vicente at Dom. Langyao, hindi pa nakakalayo, palyak agad. Sa bahay na yon ay nagpalipas na kami ng oras, Kabanong. Masarap ang tulog ng lalaki dahil sa oras na nagigising siya, sinasapak ulit siya ni Prince. Inumaga na kami. Sa ganung oras pa lang ay dinig na namin kaagad ang ingay. Maraming naghihiyawan. Ang iba ay nagsisigawan ng mabuhay ang mga aswang. Simula na pala ng Aswang Festival noon. Nang makarinig kami ng malalakas na tambol, pasimple kaming sumilip ni Prince sa bintana. Nakita namin ang parada ng mga aswang. Klaro naming nakikita ang mga naglalakad na iba't ibang uri ng aswang. Meron tiktik, asbo, abwak, meron pangang manananggal na bit-bit ang ibabang katawan niya. Hindi ko na alam kung ano pa ang ibang uri. Bukod doon, may mga malalaki silang puppet na pinapagana ng mga naghahawak doon. Siyempre, aswang ang puppet na binabandera nila. Lumalabas-labas pa ang mahahabang dila ng puppet. Tapos pumapagaspas naman ang malapad na pakpak. Kahit umagang-umaga ay nagtitindigan ng mga balahibo namin. Kinikilabutan kami sa ideyang tsak na mamamatay kami sa oras na malamang nandun kami ni Prince. Isasara na sana namin ang bintana na makita namin ang mga nakatali na bihag sa bandang hulihan ng parada. Dugtong-dugtong ang mga tali nila. Para silang tren. Sa bandang gitna ng mga bihag ay natanaw ko sila Glenda, Boyet at Jomar. Sa huli naman ay naroon si Dom at Vicente. Kinakaladkad sila na parang mga alipin. Pinigilan ko naman si Prince na lumabas ng bahay na yon nang makita niya ang lagay ni Glenda. Pre, kumalma ka lang. Pareho tayo mapapasama dun eh kapag lumabas ka. Bumuntong hininga na lamang si Prince, pero kita ko sa mukha niya ang labis na lungkot sa pag-aalala. Parang suntok sa buwan ang gagawin natin eh. Napaka-imposible na mailigtas natin sila sa kalagayan natin. Kaya dapat di tayo nagpadalos-dalos eh. Kailangan natin mag-isip ng paraan. At kung wala na talaga, Diyos na lang ang bahala sa lahat. Napatingin si Prince sa lalaking nakayuko at wala pa ring malay. Sa tingin ko, magagamit natin ang lalaking to. Ano? Pagsasalitain natin, siguradong may... Kapag inalis mo ang busal niyan, tapos na tayo. Tsaka, simpleng aswang lang naman yan eh. Wala rin niyang magagawa. Wala na tayong choice eh. Lahat ng paraan gawin natin. Hindi lahat pwedeng gawin. Doon tayo sa mas ligtas. Prince, mag-isip ka nga. Matalino kang tao eh. Alam mo yan. Langya naman oh. Na-inlove ka lang, naging bobo ka na eh. Nanahimik pansamantala si Prince. Umupo siya sa gilid at napahawak sa kanyang baba. Muli akong sumilip sa bintana. Napansin ko na lahat ng mga taga roon ay sumunod sa parada. Dahil doon, may pumasok agad na ideya sa utak ko. Pre, lahat sila nagsusunuran sa parada. Samantalahin na natin to. Sigurado, wala nang tao sa mga kabahayan kapag nakalagpas na sila. Naghintay kami ng ilang minuto para masigurong wala nang natira na residente. Paglabas namin, parang ghost town na ang lugar. Hindi ko alam kung saan papunta ang parada, pero ang mahalaga na lang sa amin noon ay makalabas. Palihim kaming sumunod sa parada. Habang nakabuntot kami, kitang-kita sa kanila ang labis na kaligayahan base sa mga kilos nila. Nagsasayawan pa sila, nagkakantahan at naghihiyawan. Medyo komplikado para sa amin ang sitwasyon. Hindi kasi namin matukoy kung alin sa mga nakasibilyan ang mga tao at aswang. Sa kakasunod namin, napalayo na kami ng kabahayan. Nakarating na kami sa malawak na kapatagan. Parang may gaganaping seremonya roon, base sa nakikita kong malaking ribulto ng tao na may pakpak. Tapos may mga lamesa at upuan. May carpet pa nga silang ginagamit. Ilang metro lang ang layo namin doon
habang nakadapa kami ay may nakatabon sa aming mga tuyong dayami. Kating-kati na kami pero tinitiis namin. Unyemas na buhay naman to. Paano natin maliligtas sila, Glenda, kung ganyan sila karami? Yan nga ang sinasabi ko sa iyo eh. Kaya hindi tayo pwedeng magbasta-basta ng desisyon. Bago nagsimula ang seremonya, nanlaki pa ang mga mata namin nang makitang dumating si Aling Gloria. Lumapit siya sa isang lalaki. Naintriga kami kaya pasimple kaming gumapang nang mabilis palapit. Langya, ano yan? Aswang din si Aling Gloria? Traidor! Manahimik ka muna. Pinakinggan namin ang usapan ni Aling Gloria at ng lalaki. Nagawa ko na ang gusto ninyo. Nag-alay na ako sa inyo. Mga taga Maynila pa sila. 5 tao yon. Pakawalan nyo na ang anak ko kapalit nila. Tumawa ang lalaki at saka sinampal ng malakas si Aling Gloria. Nakaramdam kami ng awa kahit nakumpirmado na naming nagtaksil si Aling Gloria. Pero kahit na ganon, hindi pa rin kami makapaniwala na lahat ng pinakita niya sa amin ay purong pagpapanggap lang pala. Tanga ka ba talagang matanda ka? Tingin mo tutupad kami sa isang matandang hindi naman aswang ang sinasamba? Tagapasita ka. Huwag kang umasa na papabor kami sa gusto mo. Walang iya kayo. Maraming taon nyo nang inaalipin ang anak ko. Kaya sana'y pakawalan nyo na siya. Binigay ko naman ang gusto niyo, hindi ba? Alam mo, tanda, ang dali mong utuin eh. Biruin mo, yung mga taga Maynila na walang kaalam-alam, nagawa mong ilaglag sa amin para lang sa anak mong matagal na naming pinatay? Hindi nakapagsalita si Aling Gloria. Ewan ko pero parang nanginginig na siya. Isinama namin sa alay ang anak mo noong Aswang Festival 7 taon na ang nakakalipas. Kaya huwag ka nang umasa na makakasama mo siya. Matagal na siyang patay. Ilayo niyo na nga itong matandang yan dito. Wala nang pakinabang yan. Bulok na ang lamang loob niyan. Pwersahan nilang hinila si Aling Gloria. Iyak nang iyak si Aling Gloria noon. Pero wala kaming magawa. Wisit, hindi ko magawang magalit kay Aling Gloria kahit siya ang dahilan kung ba't nakuha sila Glenda. Naiinis ako. Pre, tingnan mo. Napansin namin na may ilang mga taong nandun ang parang nagkakasenyasan. Palagay namin, hindi mga taga-Manawag ang ibang naroon. Nang magsisimula na sana sa seremonya ang mga aswang, bigla na lang nagkagulo sa bandang likuran ng mga nagkukumpulang tao. Narinig na lang namin na may mga putok na ng baril. Kanya-kanyang pulasan ng mga yon at ibang mga aswang. Natumba rin ang ribulto na nasa harapan dahil sa banggaan na nangyari. Mga taga-Basita! Nakapasok ang mga taga-Basita! Habang nagkakagulo sila, ay hinanap muna namin ang tingin kung nasaan sila Glenda. Nakita namin silang nasa sulok lang at hindi makaalis. Nakatali kasi ang mga kamay nila sa iisang lubid. Nilakasan na lang namin ang loob namin kabanong at tumakbo papunta roon. Kapag aswang ang nakakasalubong namin ay sinasapak namin sa muka. Hindi namin magamit ang dala naming kutsilyo. Nakukonsensya kaming pumatay kahit na aswang lang. Glenda, mahal, sinaktan ka ba nila? Tininan kagad ni Prince kung may galo si Glenda na makalapit na kami. Wala, mahal ko. Ikaw lang ang gagalo sa akin. Mabuti naman, hindi ko kakayanin kapag may nangyari masama sa'yo. Maraming salamat, prinsipe ko, sa pagdating at pagsagip sa akin. Seriously? In the middle of this war, naglalandian pa kayo? Wala kayo sa teleserye, mga hunghang. Pakawalan niyo muna kami, no? KJ ang potya. Agad kong ginamit ang kutsilyo para kalagaan ang mga tali nila sa kamay. Nang makalaga na silang lahat, sinamantala namin ang pagkakataon na nagkakagulo pa sila para umalis. Nakasalubong pa namin ang kapitan na panot na kararating lang. Masalamat kayo, nakiusap sa akin si Gloria. Di salamat. Mag-iingat kayo. Sige na, bumalik na kayo sa Pasita. Kami nang bahala rito. Tumango ako sa kanya bilang paggalang at pasasalamat. Kahit pala makintabang ulo niya, may kinang din pala sa puso ang kapitan na yon.
Mabilis kaming pumunta sa parting walang katao-tao. Malayo pa lang ay natanaw na namin si Aling Gloria na kinakaladkad ng mga aswang. Pinagkanulo tayo ni Aling Gloria para ipalit sa anak niya na matagal na palang patay. Alam ko, nagtaksil siya sa atin, pero dapat natin siyang tulungan. Alam namin, no? Kaya nga, ihandaan niyo yung mga kutsilyo niyo. Susubukan natin pumatay ng aswang para kay Aling Gloria. Ay, kiber ba ito? Bread knife lang ang dala ko. Huwag ka nang sumama, Dong. Si Glenda na lang ang samahan mo. Lester, Boyet, Vicente at Jomar, tara! Matapang kaming tumakbo patungo kina Aling Gloria. Napalingon agad sa amin ang 3 aswang na kumakaladkad sa matanda. Binitiwan nila si Aling Gloria at saka kami hinarap. Nagdikit-dikit na kaming 5 at nakaambalang ang kutsilyo namin. Nang may magtangkang isang aswang ay nahagip yon ni Vicente sa muka. Sirit agad ang dugo ng aswang. Langya, ganito pala pakiramdam gumamit ng kutsilyo. Huwag kang matuwa, no? Baka maging killer ka pagka uwi natin sa Maynila. Sinubukan pa ulit lumusob ng 2 aswang pero matindi ang opensa namin. Totoo nga na mahina ang utak ng mga aswang kapag maliwanag. Ginamit namin yon laban sa kanila. Kaya nang matapos na silang umatake, kami naman ang umabante. Pinagsasasaksak namin sila pero ilang beses lang silang tinamaan. Daplis pa. Medyo mabilis din kasi silang makailag. Nang maramdaman nilang medyo tagilid na sila sa laban, sumuot na lang sila sa mga silong ng bahay at tuluyan ng umalis. Mga duwag pala kayo eh! Basic. Nagpagpag pa si Prince ng palad sabay kindat kay Glenda. Samantala, nasa gilid lang si Gloria. Kulang na lang ay isiksik niya ang sarili niya sa ilalim ng bahay. Hiyang-hiya siya. Hindi siya makatingin sa amin ng diretsyo. Aling Gloria, tumayo na po kayo. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Aling Gloria. Umiiyak siya at nanginginig pa ang kanyang magkabilang kamay. Hindi niyo na dapat ako iniligtas. Wala nang halaga ang buhay ko. Isa pa, pinagtaksilan ko kayo. Niloko ko kayo. Ako ang dahilan kung bakit kayo nalagay sa kapahamakan. Umupo si Prince sa harapan niya. Sinabi sa amin ni Kapitan na ikaw ang nakiusap sa kanila na sumunod dito. Ikaw ang dahilan kung bakit tayo nakaligtas lahat ngayon. Kaya, wag mo na pong sisihin ang sarili ninyo. Oo nga, masama ang ginawa nyo. Pero, naiintindihan naman namin kayo kung bakit nyo yung ginawa eh. Kahit sino naman sigurong nanay, gagawin ang lahat para sa kanilang anak. Kahit ikapahamak pa nila. Kaya, Aling Gloria, wag nyo na pong sisihin ang sarili ninyo. Alam namin na hindi ka masamang tao. Naipit ka lang sa sitwasyon. Inalalayan naming makatayo si Aling Gloria. Iyak siya ng iyak. Hindi niya inakala na kahit inilagay niya kami sa panganib, ay magagawa pa rin namin siyang tanggapin. Nako, maraming salamat sa inyong lahat. Napakabuti niyo. Diyos ko, Panginoon, patawarin niyo ako sa nagawa ko. Oh, bago tayo magdramahan, bumalik na muna tayo sa Barangay Pasita. Delikado pa rin dito. Hindi na kami nagsayang ng oras at dali-dali na rin naming nilisan ang lugar na yon, Kabanong. Kinahapunan, bumalik na rin sila kapitan sa barangay. Wala namang namatay sa kanila pero may mga sugatan. Pinayuhan kami ng kalbong kapitan na bumalik na ng Maynila at isama si Aling Gloria. Hindi kasi nila natalo mga aswang dahil alanganin sila sa pwesto. At sabi pa niya, mahaba-habang panahon pa ang gugugulin para mapalayas doon ang mga nilalang na yon. Umuwi nga kami ng Maynila. Si Aling Gloria ay tumira na kina Prince. Dahil sa mga nangyari, itinuring na rin naming lola o ina si Aling Gloria. Mula noon, Kabanong, hindi na rin kami bumalik pa sa bangungot na lugar na yon. Ang probinsya na kung saan ay malayang nagsasagawa ng Aswang Festival ang mga pambihirang nilalang na yon. Ang importante na lang sa amin ay nakaligtas kami at ngayon ay masayang magkakasama. Wakas.